Nang marinig iyon ni Duke Remis, hindi na niya pinigilan si Aden. Pagkalabas ng silid, si Aden ay nagingit-ngit sa galit. Walang pahintulot niya, at may naglakas loob na kunin ang mga tauhan niya. Sa mundong ito, may tatlong pangunahing templo, ang templo ng apoy, ang templo ng katarungan, at ang templo ng pagpatay. Ang mga lugar na ito ay kumakatawan at sumisimbolo sa mga kani-kanilang Diyos. Kahit ang imperyo ay hindi basta-basta makialam. Ang mga taong pinili ng mga Diyos ay sumisimbolo sa kanilang mga utos. Sila ay tinatawag na mga banal tide. Sila ang mga tagapamagitan, nagpapahayag ng kalooban at kapangyarihan ng mga Diyos sa mundo, at tagapag-ugnay sa pagitan ng sangkatauhan at kabanalan. Ngunit sa ngayon, iba na ang sitwasyon ng templo ng apoy. Hindi tulad ng ibang mga templo, matagal nang walang banal ang templo ng apoy, mga ilang dekada na. Ang isang marangal na templo na nawala ng isang banal na simbolo ay unti-unting hihina. Sa loob ng ilang dekada, nawalan na ng malaking kapangyarihan ang templo ng apoy, at 1/5 na lang ang natitira kumpara noon. Nakarating na sa patutunguhan, si Aden ay nag-unat at lumundag pababa mula sa karwahe. Sa nakaraang buhay, siya ay isang mersenaryo, kaya sanay siya sa ganitong uri ng transportasyon. Nagpasalamat si Aden kay Pubon sa paghatid sa kanya dito. Ipinahayag ni Pubon na wala iyon, ikinalulugod niyang pagsilbihan ang mga kliyente. Si Aden ay lubos na nasiyahan. Talagang nakakatulong ang paggamit ng mga shortcut na alam lamang ng mga negosyante upang makarating dito ng mas mabilis. May pakinabang din sa paggamit ng mga kapitalista. Napailing na lang si Aden nang makita si Lu, malamang na karakter ito na nasusuka dahil sa pagkahilo sa biyahe, at nagpa siyang hayaan na lang itong magpahinga doon. Tumingin si Aden sa harapan. Kahit na mas mahina na, isa pa rin ito sa tatlong pangunahing templo, talagang mas mataas pa rin sa ibang mga lugar. Tumingin siya sa ibaba at nakitang sarado na ang tarangkahan. Ang templo ng apoy ay kasalukuyang sarado at walang pinapayagang pumasok. Bumuntong hininga si Pubon dahil nagpumilit si Aden na pumunta, kaya dinala niya ito dito. Sa ilalim ng pasukan ng templo, isang lalaki ang naghihirap habang karga ang kanyang anak, nagmamakaawa sa mga gwardiya na papasukin sila upang magamot ang kanyang anak. Ngunit malamig pa ring tumanggi ang mga gwardiya at sinabihan siyang humanap ng ibang templo. Nang makita ni Aden ang eksenang ito, medyo nagtaka siya. Dapat ay abala ang pangunahing templo ng apoy sa paggamot sa mga tao sa panahong ito, ngunit bakit isinara ng mga pari ang tarangkahan? Si Joseph at Alice ay nakakulong sa loob. Tiyak na mayroong lihim sa likod nito. Tinanong ni Pubon kung paano papasok si Aden. Umiti si Aden at sinabing huwag mag-alala. Naintindihan na ni Pubon, magkakagulo na naman ito. Sa ilalim ng tarangkahan ng templo, lumapit si Aden sa mga pari at nagpakilala, nagpapahayag ng kanyang kagustuhang pumasok sa loob. Tumanggi pa rin ang mga pari, ngunit nagpumilit si Aden at inutusan silang buksan ang tarangkahan. Nang mawala sa konsentrasyon ang isang gwardiya, agad siyang pinatulog ni Aden. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, madali niyang natalo ang mga gwardyang pari. Ngumiti si Aden at binuksan ang tarangkahan ng templo, nagpapaalala kay Chati-i-Digis, Dark Lord o Panginoon ng Impyerno, na mag-ingat dahil puno ng banal na kapangyarihan ang lugar. At totoo nga, nang pumasok si Chati-Biensti, Darkness Lord, nakaramdam agad siya ng discomfort. Ilang pari sa loob ang nakakita ng isang estranghero na nagbukas ng tarangkahan at agad na kinuha ang kanilang mga armas upang harapin ang nanghihimasok. Nag-alala si Chati-i-Digis, balak bang ubusin ni Aden ang mga taong ito sa templo? Ipinahayag ni Aden na walang sinuman ang gagawa ng ganun. Ang kanyang layunin ay gamitin ang Bell of Lamentation, Chongdan Eviso. Mabilis na ginamit ni Aden ang kanyang singsing ng bilis at sumugod patungo sa kampana tulad ng isang Diyos. Sa templo ng apoy, mayroong isang patakaran na kapag may nakaranas ng kawalan ng katarungan o nagkaroon ng malubhang sakit na walang lunas, maaari nilang patunugin ang kampana upang makita ang mataas na pari ng walang anumang hadlang. Ngunit kalaunan, pinatunog ito ng mga tao dahil sa mga walang kabuluhang dahilan, kaya inilipat ng templo ng apoy ang Bell of Lamentation sa tuktok ng banal na templo upang pigilan ang sinuman na tumunog nito. Napagtanto agad ng mga pari ang plano ni Aden at naghiyawan na pigilan siya. Pawisang nag-isip si Aden na mas malayo ang kinalalagyan ng kampana kaysa inaakala niya.
Ito na ang pangatlong beses na niyang ginamit ang singsing ng bilis. Ngunit sa mismong sandali na tila malapit na niyang mahawakan ang Bell of Lamentation, may isang matangkad na tao ang tumama sa kanya. Mabilis siyang nakailag, ngunit hindi maitatanggi na tinarget siya ng taong iyon. Ang taong ito ang pinakamataas na ranggong gwardya ng Templo ng Apoy, si Bali. Hindi niya papayagan si Aden na patunugin ang kampana. Si Aden at Chetyi Dingisu ay pawisang nag-isip na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang kioros, uri ng nilalang, na mukhang tao. Sumimangot si Aden at kinuha ang kanyang espada. Naubos na niya ang arawang limitasyon ng kanyang singsing, ngunit kailangan niyang ituloy ang laban. Naglabas si Aden ng Ki Aura Kimpi Sword Aura para makipaglaban. Hindi natakot si Pari Bali at agad na sumugod kay Aden. Bagaman napigilan niya ang atake, hindi maitatanggi na ang paring ito ay may napakalaking lakas. Hindi pa man niya ginagamit ang mana. At kung lakas ng kalamnan lang ang pag-uusapan, mas malakas pa ito kay Huti Sedus, Duke Sedus, sa dalawang buhay niya. Hindi pa siya nakakita ng sinumang ganito kalakas. Nang makita ni Pari Bali na napigilan ni Aden ang kanyang atake, tumawa siya ng malakas at naging mas baliw pa kaysa kanina. Nadama ni Chetyi Dinggith na tila mayroong panuntunan sa mga tao na kung sino ang mas malakas, mas baliw. Una si Sedus at ngayon si Bali naman. Ngunit hindi ito ang tamang oras para magsismis. Inatake na naman ni Bali. Walang paraan, agad na kinuha ni Aden ang Shield of Benson upang salagin ang atake, pagkatapos ay naghanap ng pagkakataon para sumagot. Ngunit ang hindi inaasahan, agad na nabasag ang Shield of Benson sa harap ng atake ni Bali. Tumalsik si Aden sa lupa at dumugo. Ngumiti si Pari Bali. At nadama na sobrang hina ni Aden. Ngunit kahit papaano, nakakatuwa ang laban na ito. Sa maulap na usok, isang espada ang lumipad patungo kay Bali sa bilis ng paghinga, ngunit sa huli ay lumihis ito at dumaplis sa kanyang pisngi. Medyo nagulat si Bali. Kaya nakakagalaw pa rin ang taong ito pagkatapos ng kanyang atake. Swerte lang at naiwasan niya ang espadang iyon. Kung hindi siya nag-ingat, maaaring napahamak siya. Ngumiti si Bali at pinuri si Aden. Magaling ka rin, Aden. Pero mukhang ang huling pagsisikap na ito ay nabigo. Ang isang kabalyerong walang espada ay naghahanap lang ng kamatayan. Bago pa man makabuelo si Bali para sa kanyang huling atake, ngumiti si Aden na nagpadama sa kanya na mayroong mali. Ngunit huli na ang lahat. Ang espada, si Beelzebub, ay lumipad patungo sa kampana ng panaghoy, nagdulot ng malakas na tunog. Napailing si Bali. Kaya ang kampana pa rin ang pakay niya. Hindi alintana ni Aden ang kanyang mga sugat. Tumunog na ang kampana. Dalhin niyo na rito ang dakilang pari. Pagkasabi nito, bumagsak siya sa lupa. Maya-maya, sa pangunahing templo ng Apoy, mabilis na gumaling si Aden salamat sa panggagamot ng lugar na iyon. Pawisang nag-alala si Chetyi Dinggith, Aden, umalis na tayo rito. Ang mga taong yon ay nagpadala ng dalisay na kapangyarihan ng Diyos para gamutin ka, na nagpahirap sa akin ng husto. Nang marinig iyon ni Aden, tumawa siya ng malakas. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Si Pari Bali, kasama ang isang paring mas nakatatanda, ay pumasok. Ang taong ito ay nagpakilala bilang si Hakan Koton, ang pangalawang dakilang pari ng lugar. Si Aden ay magalang na bumati sa kanila, ngunit sa kanyang isipan, inalala niya ang nakaraan. Si Hakan ay isang kilalang tao, ang susunod sa posisyon ng dakilang pari, at siya rin ang pinakamasamang dakilang pari na nagdulot ng pagbagsak ng templo ng Apoy. Tiningnan ni Aden ang taong nagmumukhang banal sa kanyang harapan, nag-iisip kung bakit walang gaanong naghinala sa kanya. Ngumiti si Aden at humingi ng paumanhin sa pagpasok niya ng palihim sa templo. Sinabi ni Hakan na okay lang. Tumunog na ni Aden ang kampana, kaya panauhin na siya ng templo. Pumasok din si Pari Bali at humingi ng paumanhin tungkol sa kalasag, sinasabing marami pang kalasag sa templo at maaaring kumuha si Aden ng isa. Iwinagayway ni Aden ang kanyang kamay, sinasabing okay lang. Ang kanyang kalasag ay may kakayahang magbagong buhay. Inalala ni Aden na ang Shield of Benson ay hindi dapat madaling masira sa isang atake lang. Marahil ay hindi pa ito lubusang nakabawi mula sa atake ng Death Knight. Marahil ay kailangan pa nitong magpahinga ng ilang araw. Sa sandaling iyon,
Sinabi ni Aden kay Hakan na tumunog siya ng kampana dahil gusto niyang makita ang dakilang pari, lalo na gusto niyang hanapin si Joseph sa pamamagitan ng dakilang pari. Ngumiti ng pilit si Hakan na nagsasabing ayon sa batas, ganoon nga dapat, ngunit mahirap makita ang dakilang pari sa kasalukuyan. Kaya maaaring makita ni Aden ang taong may pinakamataas na kapangyarihan pansamantala. Sumimangot si Aden. Una, ang pagpapasara sa templo, at ngayon, hindi niya makita ang dakilang pari matapos niyang patunugin ang kampana. Tiyak na may nangyari sa dakilang pari. Ngunit sumunod pa rin si Aden kay Hakan upang makita ang taong may pinakamataas na kapangyarihan. Ngunit sa kanyang puso, may kaunting panghihinayang siya. Akala niya makikita na niya ang dakilang pari. Sa nakaraan, nailigtas na siya ng kasalukuyang dakilang pari, at nag-iwan sa kanya ng isang hindi malilimutang impresyon. Hindi niya natanggap ang kanyang kabutihan at nagsabing tinutulungan lang niya ang mga nangangailangan ng apoy ng templo ng apoy. Dinala ni Hakan si Aden sa taong may pinakamataas na kapangyarihan sa templo sa sandaling iyon. Bago buksan ang pinto, mabilis na itinaas ni Aden ang kanyang pagbabantay, nagbabala sa taong iyon na palayain sina Joseph at Alice agad. Ngunit ang nakita niya sa loob ay nagpagulat sa kanya. Ang tinatawag na taong may mas mataas na kapangyarihan pa sa pangalawang dakilang pari ay sina Joseph at Alice. Yumuko si Bali bilang paggalang kay banal na Alice, ang sagisag ng templo, ang alagad ng Diyos, at kinatawa ng Diyos. Namangha si Aden. Umupo si Aden katabi ni Joseph, sumimangot at sinabing ipaliwanag niya ang lahat. Sinabi ni Joseph na kailangan niyang ipakilala muli ang kanyang sarili. Siya ay isang dating miyembro ng Seven Star Society, naglilingkod sa Panginoon ng Templo ng Apoy. Nagulat si Aden at hinampas ang mesa. Ang Seven Star Society ay binuo ng 7 pinakadakilang alchemist sa China sa Templo ng Apoy. Nagtaka si Chati Engis, isa lang namang alchemist na mas magaling sa iba. Ipinaliwanag ni Aden sa kanya na ang Templo ng Apoy ay ang eksklusibong lugar para sa lahat ng alchemist sa China. Ang taong may pinakamagaling na kasanayan sa Seven Star Society ang may kapangyarihan. Ang taong may pangalawang pinakamataas na kapangyarihan ay ang dakilang pari at ang pangalawang dakilang pari. Nagtanong si Aden kay Joseph kung bakit siya nasa lugar na ito kasama ang kanyang anak. Nag-isip sandali si Joseph bago sumagot. Tuwing ika-negatibo 45 na taon, may isang banal na isisilang at upo sa posisyon ng dakilang pari. Ang napiling banal ay gagampanan ang kanyang tungkulin sa loob ng 45 taon bilang isang banal, at pagkatapos noon, may isang bagong banal na isisilang na may marka ng isang banal. Gayunpaman, 15 taon na ang nakalilipas, ang mga kandidato para sa bagong banal na may marka ay nagsimulang patayin isa-isa. Walang nakaligtas. At ang anak kong si Alice ay isa sa mga may marka ng isang banal. Hindi ko hahayaang mangyari sa kanya ang nangyari sa mga kawawang bata. Kaya pumunta siya at si Alice sa pinakamalayong lugar na hindi sila mahahanap ng templo. Nagpatuloy si Joseph. Kamakailan, may nangyari pang mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa mga kandidato para sa banal. Nagulat si Aden. Sa panahong ito sa kanyang nakaraan, walang gaanong nangyari sa templo ng apoy. Ilang araw na ang nakalilipas, sa mansyon ni Duke Remis, pinigilan ni Span ang isang grupo ng mga pari na nagsasabing walang maaaring alisin ang mga panauhin ng mansyon na walang pahintulot ni Duke Remis. Sumimangot ang isang pari at pinagalitan si Span na naglakas loob na hadlangan ang pagpapatupad ng templo. Kahit gaano kataas ang posisyon ng Duke, kung haharangin niya ang tungkulin ng templo, papasanin niya ang nararapat na mga kahihinatnan. Habang nagtatalo ang dalawang panig, biglang bumukas ang pinto. Bumuntong hininga si Joseph at hiniling kay Span na payagan ang pari na pumasok sa silid upang magkausap ng sandali. Naintindihan niyang hindi niya maaaring abalahin si Aden. Pagkapasok sa silid, nagtanong si Joseph sa pari. Paano nila nalaman ang aking kinaroroonan? At kung alam nila kung nasaan ako, bakit hindi sila dumating ng mas maaga? Anong silbi ng pagdating nila ngayon? Paliwanag ng pari na akala nila ay patay na si Joseph matapos tumakas. Ngunit mula nang umalis si Joseph sa templo, walang isinilang na batang may marka ng isang banal. Nalaman niyang may mali. Natagpuan ng templo ang lokasyon ng mag-ama salamat sa pagkawasak ng Saberoth Gang. Iyon din ang dahilan kung bakit gustong ibalik sina Joseph,
at ang kanyang anak sa templo. Sumimangot si Joseph. Sa templo, maaaring mayroon pa ring mga nagtatangka sa buhay ng bata na may marka ng isang banal. Hindi niya maaaring ipagkatiwala si Alice sa isang lugar na may potensyal na panganib. Gustong-gusto pa rin ng pari na ibalik sila sa templo, hindi lamang para sa layuning iyon kundi para sa isa pang dahilan. Nagulat si Aden nang marinig ang lahat ng ito mula kay Joseph. Ang dakilang pari ng templo ng apoy ay nagkasakit. Nagulat din si Joseph nang marinig iyon. Dagdag pa rito, mayroong mas nakakatakot pa, kahit na ang banal na pagpapala at mga pamamaraang medikal ay hindi siya magamot. Ang templo ng apoy ay dumaranas ng isang malaking krisis, mula sa mababang reputasyon ng templo hanggang sa pagkakasakit ng dakilang pari. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring mamatay ang banal na apoy at darating ang paghina ng templo ng apoy. Para sa kadahilanang ito, iminungkahi ng mga tao sa templo na gawing banal si Alice sa pamamagitan ng seremonya ng paggising at pagkatapos ay gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang dakilang pari. Matapos mapunan ang posisyon ng banal, mas magliliyab ang banal na apoy, ang maraming makata ay makakabawi sa kanilang dignidad, at mas magliligtas din ito ng isang buhay. Humingi ng paumanhin si Joseph kay Aden para sa pag-alis ng walang paliwanag. Hindi na binigyang pansin ni Aden iyon at naguguluhan na lamang. Ang dakilang pari, si Ketheo, ay magkakasakit 3 taon pa lamang mula ngayon matapos ang isang kaganapan sa hinaharap. Bakit inilipat ito sa hinaharap? Pawisang nag-isip si Aden na ito na ba ang epekto ng butterfly? Nagsimula na bang magbago ang hinaharap dahil sa kanyang paglihis? Kinabukasan, sa pahintulot ni Joseph, dinala si Aden ni Pari Bali sa silid ng dakilang pari, si Ketheo. Gusto niyang makita mismo kung bakit nagkasakit ang taong ito ng maaga. Natakot si Chaki-i-Egise. Ang paglapit sa dakilang pari ay nangangahulugang mas nakakatakot na kapangyarihan ng Diyos. Sinasadya ba itong saktan siya? Pinakalma siya ni Aden. Hindi ba't mas mabuti na umalis tayo ng mas mabilis? Dinala ni Pari Bali si Aden sa pintuan ng silid, nagpapaalala kay Aden na maaari lamang silang magkita sa loob ng 5 minuto. Mabilis na pumasok si Aden sa silid at agad na nakaamoy ng nakaririmarim na amoy. Sa gitna mismo ng silid, naroon ang mahinang dakilang pari, si Ketheo. Naalala ni Aden na ang mabait na matanda sa kanyang nakaraan ay namatay bago pa man niya mabayaran ang kanyang utang na loob. Sa buhay na ito, hindi na ba niya mababayaran ang utang na loob na iyon? Sa sandaling iyon, nagulat si Aden nang makita na may nagmumula kay Ketheo na isang madilim na enerhiya. Ipinapaalala niya na ang enerhiyang ito ay isang sumpa. Karaniwan, hindi nakikita ng isang ordinaryong tao ang sumpa, ngunit dahil nakatali si Aden sa kanyang kaluluwa, nakita ni Aden ang bagay na ito. Tiningnan ito ni Chaki-i-Davis sa loob ng mahabang panahon at napagpasyahan na ang sumpang ito ay itinayo ng napakakomplikado at maayos, na isang manipis na sumpa na naipon sa loob ng mahabang panahon upang unti-unting pabagsakin si Ketheo. Kinuyom ni Aden ang kanyang kamao. Ang sumpa ay isang katangian ng mga mangkukulam, at ang sumpang ito ay naipon sa loob ng napakatagal na panahon. May isang katotohanan lamang. Hinarap ni dakilang pari Ketheo ang pagpatay ng isang mangkukulam na nagtago sa loob ng templo. Sa sama ng loob, naalala ni Aden na kahit na sa nakaraan, ang pagkamatay ni Ketheo ay hindi dahil sa karamdaman. Nagtanong si Aden kay Chaki-i-Digith tungkol sa kung paano haharapin ang sumpa. Ngunit ang sumpang ito ay isa na kay dakilang pari. Mahirap itong tanggalin kahit para sa taong gumawa nito. Nag-isip sandali si Chaki-i-Digith. Marahil ay maaari silang maghanap ng isang mangkukulam na nakakaalam ng lahat ng istruktura ng sumpa o pumili na mag-inject ng mas maraming kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Agad na napagtanto ni Aden na kung iyon ang mangyayari, hindi ba't si Alice, ang susunod na banal, ay magiging isang malaking banta sa taong lumikha ng sumpa. Kung gagaling ang dakilang pari, mawawala ang lahat ng pagsisikap sa pagkolekta ng sumpa. Kaya tiyak na si Alice ang pinakatatarget. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas. Si Alice iyon. Nagmamadaling tumakbo si Aden upang hanapin si Alice, natatakot na kumilos ng mas maaga ang panig ng mga rebelde kaysa sa inaasahan. Ngunit sa kabutihang palad, hindi iyon ang kaso. Ang lahat ay nagtitipon sa silid ni Alice. Itutuloy mo ba? At nanginginig at umiiyak si Alice.
Tinanong ni Aden ang isang babaeng pari sa silid. Naguguluhan ang babaeng pari at sinabing wala siyang ginawang kakaiba. Nagpalit lang siya ng langis sa kandila nang biglang sumigaw si Alice at naging ganoon. Nang marinig iyon ni Aden, napagtanto niya na sa mansyon, natutulog din si Alice na may ilaw. Marahil ay hindi pa niya nalalampasan ang pagkakakulong sa ilalim ng lupa. Lumapit si Aden kay Joseph at hiniling na lumabas ang lahat. Nanginginig pa rin si Alice, hindi pa rin nawawala ang takot. Ngunit sa pagkakataong ito, inilahad ni Aden ang kanyang kamay at inaliw siya tulad ng araw na iniligtas niya siya. Yinakap ni Alice si Aden at umiyak ng malakas. Nanghihinayang si Aden. Pagkatapos kumalma, sinabi ni Alice kay Aden na hindi niya alam kung kaya niyang maging isang banal. Nalaman na ni Alice na ang lahat ng mga banal na nabasa niya sa mga kwento ay napakalakas, matapang at maganda. Kaya paano kaya magiging isang banal ang isang taong duwag tulad niya? Malungkot si Alice. Hindi siya mabait, walang espesyal, at walang malaking ambisyon. Gusto lang niyang maglaro. Nang marinig iyon ni Aden, pinitik niya ang noo ni Alice, sinasabing wala siyang alam tungkol sa pagiging banal. Balak pa ni Aden na magkwento tungkol sa pagiging kaibigan sa isang banal, ngunit bigla siyang huminto. Nakalimutan niyang ang babaeng iyon ay kabilang sa kumpanya ng mga taksil. Narinig pa rin ni Alice, kaya masaya niyang gustong marinig ang kwento ni Aden, ngunit sinabi ni Aden na hindi lahat ng banal ay mabait at matapang. Ang mga banal ay tao rin, at ang isang tao ay dapat na magkaroon ng kasiyahan, galit, paghihirap at kalungkutan. Pagkarinig ni Alice, bumalik ang kanyang sigla. Nagtanong siya kay Aden ng 1,000 at isa tanong tungkol sa kung bakit. Pagod na umalis si Aden sa silid ni Alice. Ang pakikinig sa isang bata ay mas nakakapagod pa kaysa sa 100 pagsasanay. Si Chati Dingith na napilitang makinig ay nakaramdam din ng pagnanais na uminom ng isang bote ng banal na tubig at magpaalam sa buhay. Nang makita ni Joseph na lumabas na si Aden, nag-alala siyang lumapit upang magtanong. Nang malaman niya na okay na si Alice, nagpasalamat siya at mabilis na pumasok sa silid kasama ang kanyang anak na babae. Naalala ni Aden na naroon din si pangalawang dakilang pari Hakan. Ngumiti si Hakan na nagsasabing nagpasalamat siya kay Aden para sa pagliligtas kay Banal Alice ng templo ng apoy. Pilit na nakipagkamay si Aden sa kanya. Sa mismong sandali na nagkamayan ang dalawa, nagpakita ng gulat si Chaki Idisi. Tinawag niya ang pangalan ni Aden na nagpapaalala sa kanya na ang nasa harapan nila ay isang itim na mangkukulam. Nagulat din si Aden na tila hindi na niya tinitingnan ang taong ito sa normal na paraan. Pagkatapos, sa basement, galit na hinampas ni Hakan ang mesa na sinasabing sinira ng isang bata ang lahat ng kanyang plano. Dapat ay pinatay niya na sina Joseph at ang kanyang anak noong una pa lang. Sa sama ng loob, hindi kailanman nakalimutan ni Hakan ang kanyang ambisyon, ang gawing kanya ang templo ng apoy. Hindi niya hahayaang may umagaw nito. Tinanong ni Hakan ang kanyang mga tauhan kung kailan darating ang mga taong iyon at nakatanggap ng sagot na naghahanda na ang lahat. Ngumiti ng masama si Hakan. Basta't magagawa niyang alisin ang banal sa seremonya ng paggising sa loob ng 2 araw, magiging lider siya ng templo ng apoy. Ang kanyang malisyosong pagtawa ay umalingaw pa rin. Naitago si Aden sa isang sulok, naririnig ang lahat. Sa kabila ng lahat, hindi niya inaasahan na si Hakan ang itim na mangkukulam. Mayroon pa siyang mga kasama rito. Ngumiti si Chati Digisi. Nagpapaalala na nang magkamayan sila, nakaramdam siya ng malakas na itim na mahika. Ngunit naalala pa rin ni Aden ang isang kakaibang punto. Hindi niya maintindihan kung bakit mas malala ang kalagayan ni dakilang pari Ketheo kaysa sa kanyang nakaraan. Maaari kayang dahil nailigtas niya si Alice na direktang nagbago sa plano ng mga ito. Ngunit mas mahalaga ang kasalukuyang gawain. Gusto ni Aden malaman kung sino ang tinutukoy ni Hakan kanina. Sa isang nayon sa labas ng templo ng apoy, isang taong may hood ang pumunta sa napagkasunduang tagpuan na nagsasabing dadalhin niya ang kabilang panig sa loob ng templo. Sa dilim, ang isang taong may peklat sa mukha ay medyo nagalit. Bakit wala siyang sapat na impormasyon bago ang isang mahalagang kaganapan tulad nito? Hindi ba kayang hawakan ng maayos ng kabilang panig ang mga bagay? Galit na sumagot ang taong may hood na sinasabing kailangan nilang iwanan ang lahat dahil sa kanya. Dagdag pa, sino ang nakakaalam na buhay pa ang batang may marka ng isang banal?
Si Aden, na nagtatago sa isang sulok, ay nakikinig sa kanilang pagtatalo at nakaramdam na medyo pamilyar ang boses ng taong may peklat sa mukha. Nagpatuloy ang taong may hood. Masyadong mabilis ang pag-akyat sa posisyon ni Hakan, at maaaring magdulot ito ng ilang hindi inaasahang kahihinatnan para sa Panginoon. Walang pag-aalinlangan na sinakal ng taong may peklat sa mukha ang taong may hood, na nagpapaalala sa kanya na mag-ingat sa kanyang dila, o wala na siyang pagkakataong magsalita muli. Hanggang sa halos malagutan na ng hininga ang taong may hood, saka siya pinakawalan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Aden na tingnan ng mabuti ang mukha ng taong may peklat. Pagkatapos niyang makita, nagulat siya. Hindi ba't si Red Knight Benny iyon na nagpapasalamat sa dalawang asong pangaso ni Sinbeta? Galit na galit si Aden. Ngayon ay nagiging mas malinaw ang lahat. Lahat ay may kinalaman si Sinbeta. Sa nakaraan, tinutulan ng taong ito ang mga itim na mangkukulam na sinasabing ang tungkulin ng isang kabalyero ng imperyo ay tanggalin sila. Nagagalit ng husto, lumalabas na ang mga kabalyero ay bulok na sa puso mula pa noon. Bakit ngayon lang niya napagtanto? Nagtaka si Chucky Engise, paano sila tutulungan ni Hakan na maging leader? Hindi rin alam ni Aden. Marahil ay dahil sa karapatan sa mana. Ang isang makapangyarihang pamilya tulad ng Siyas ay hindi lamang umaasa sa militar, kundi pati na rin sa mga kapangyarihan sa likod ng mga eksena. Mula sa pagpatay kay G.A. hanggang sa kasalukuyan, malinaw na tinatarget ni Sinbeta ang posisyon ng prioridad sa mana. Naaalala ang mapagkunwaring mukha ni Sinbeta, nagtataka si Aden kung gaano kakapal ang mukha ng taksil na iyon. Sa sandaling iyon, kumislap ang isang pulang ilaw ng espada. Natuklasan ng dalawang demon na naroon si Aden. Agad niyang winasiwas ang kanyang espada, gustong alisin ang espiya. Sa panahon ng panganib, napigilan ni Aden ang ilang atake. Habang tumatakbo, nag-isip si Aden na ang kasanayan ng taong ito sa espada ay marahas pa rin tulad ng dati, at napakatalas pa rin ng kanyang ilong, na natuklasan siya ng maaga. Nagulat ang taong may hood at pinigilan si Dalawama na huwag nang umatake. Ang paggawa ng ingay ay makakaakit ng pansin. Nagalit si Dalawama na sinabihan ang taong may hood na huwag siyang hadlangan at lumayo. Nagbabalak na sana siyang sumagot, ngunit sa aura ng kanyang harapan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakbo. Hindi na pinansin ni Dalawama ang taong iyon at tumingin kay Aden, na nagsasabing ang kasanayan ni Aden ay hindi ordinaryo. Tinanong niya kung ano ang pakay ni Aden dito. Nang hindi sumagot si Aden, ngumiti si Dalawama at tumaas ang kanyang aura. Alam ni Aden na wala siyang pag-asang manalo laban sa taong ito, kaya ang pagtakas ang pinakamagandang opsyon. Ngunit gumalaw na si Dalawama sa harapan ni Aden sa bilis ng paghinga, nakangiti ng malaki. At naniniwala na si Aden ay isang duwag na sasabihin ang lahat pagkatapos ng kaunting pagpapahirap. Hindi rin masaya ang laban, kaya okay lang napatayin siya. Sa harap ng mapanganib na mga atake ni Dalawama, nagpatuloy na nagdepensa si Aden. Nararamdaman din ni Chucky Engise ang pag-aalala para kay Aden. Ang taong ito ay mas baliw pa kaysa kay Talos. Hindi itinanggi ni Aden. Si Dalawama ay isa sa mga pinakabaliw na taong nakilala niya. Dagdag pa, kahit man lang ay nasa pinakamataas na antas ng sword aura siya. Kailangan lang ni Aden na magdepensa gamit ang kanyang espada. Si Shield of Benji ay hindi pa rin nakabawi kaya hindi niya ito magagamit. Habang patuloy na umatake si Dalawama, biglang sinabi ni Aden ang kanyang tunay na pangalan na nagpagulat kay Dalawama, paano nalaman ng taong ito. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nakabawi si Dalawama na tila napagtanto ang isang bagay. Ang kasanayan ng taong ito sa espada ay kahalintulad ng kasanayan sa espada ng kanyang Panginoon. Kaya masasabi lamang na si Aden ay tauhan ni Dare. Nang makita ni Aden na nalinlang niya ang taong ito, lihim siyang natuwa. Sa panlabas, malamig niyang pinaalalahanan si Dalawama, hindi ka ba nag-aalala na nasasangkot ka sa mga itim na mangkukulam? Pagkarinig ni Dalawama, galit na winasiwas niya ang kanyang espada, gustong alisin si Aden. Habang umiiwas, bumuntong hininga si Aden. Tila mas baliw pa si Dalawama matapos niyang isipin na siya ay tauhan ni Dare. Ang kanyang personalidad ay may problema. Ngunit ito rin ay isang kahinaan na dapat samantalahin. Ang mas madaling magalit ang isang tao, mas madaling mawala sa kanya ang kanyang katinuan.
Unti-unti siyang mahihirapang bigyang pansin ang mga bagay sa kanyang paligid. Patuloy na tumatawa ng malakas si Dalawama, na mayabang na sinasabing ano pa ang magagawa ni Aden bukod sa pagganti. Hindi siya magagapi ng kaunting mahinang lakas na iyon. Ngunit pagkatapos niyang sabihin iyon, napagtanto ni Dalawama na dumudugo ang kanyang ilong. Bago pa man niya maintindihan ang nangyari, agad na umatake si Aden. Hinarang ni Dalawama ang ataking ito, ngunit napagtanto niya na hindi na niya mapanatili ang kanyang balanse. Ngumiti si Aden. Ang kanyang orihinal na kasanayan ay resonasyon. Sa tuwing hinahawakan ng espada ni Aden ang kanyang kalaban, isang uri ng mahikang alon ang lilikhain na nagdudulot ng pagyanig sa daloy ng mahika ng kanyang kalaban. Ngunit ang pagyanig na ito ay masyadong mahina at maliit upang mapansin. Ngunit kung ipon-ipon ito, maaari pa rin itong pumatay. Mas mahina na si Dalawama, ngunit kaya pa rin niyang mag-ipon ng lakas upang hawakan ang kanyang espada. Humanga si Aden. Kung isa siyang ordinaryong kabalyero, hindi niya matatagalan hanggang ngayon. Sumigaw si Dalawama na nagsasabing hindi siya magagapi ng maruming mga trick na ito. Hinihikayat pa ni Aden ang taong ito na nagdulot kay Dalawama na sumpein siya bilang aso ni Dare. Pagkarinig ni Aden, ngumiti siya. Ang aso ay hindi dapat tumahol kung saan-saan, aso ni Shibaeta. Sinbeta. Pagkarinig ni Dalawama, nakaramdam siya ng malalim na pang-iinsulto. Nagtipon siya ng galit, gustong-gustong punitin si Aden. Sa sandaling ito, kumuha si Aden ng kakaibang bote ng gamot at inihagis ito sa kanya nang malapit na siyang umatake. Noong una, akala ni Dalawama na isa itong ordinaryong bagay, kaya ginamit niya ang kanyang espada upang basagin ito. Pagkatapos mabasag ang bote, agad na bumalot ang puting usok sa espasyo sa paligid. Nagalit na winasiwas ni Dalawama ang kanyang espada sa lahat ng direksyon, galit na sumisigaw kay Aden na lumabas para magpatuloy sa paglaban. Gayunpaman, pagkatapos mawala ang usok, wala na ang tao. Matagal nang tumakas si Aden. Sa kanyang kasalukuyang antas, at walang Shield of Benson, paano siya mananalo laban sa isang kabalyero sa pinakamataas na antas ng Sword Aura? Buti na lang at may kasi na nagbigay sa kanya ng isang smoke bomb, kaya nakatakas siya sa eksena. Mabilis na bumalik si Aden sa banal na templo ng apoy, na hindi gustong makatakas si Hakan, ang itim na mangkukulam na may hood. Ang taong may hood ay nagpapanik at gustong bumalik upang ipaalam kay Hakan ang balita tungkol sa kung sino ang nakatuklas sa kanilang pagkakakilanlan. Ngunit naabutan siya ni Aden na gumagamit ng Sword Aura upang alisin ang taong ito. Kinabukasan, sa underground basement ng banal na templo ng apoy, galit na sumigaw si Hakan, nawawala ang gabay para sa kabalyero ng Siyas at wala rin ang kabalyero. Ano ang nangyayari? Ano man ang dahilan, hindi dapat maganap ang seremonya ng paggising ngayon. Sa panahon ng panganib, nagkaroon ng ideya si Hakan na gamitin si Aden upang patayin ang banal. Sa pasukan ng templo ng apoy, sa araw ng seremonya ng paggising ng banal, umiiyak si Joseph habang yakap ang kanyang anak. Hindi pa rin niya matanggap na magiging isang banal ang kanyang anak na babae. Umiti na lamang si Aden na nagpapaalala kay Alice tungkol sa pinag-usapan nila. Ngumiti si Alice at tumango. Tiyak na babawiin niya ang lahat ng problema na idinulot sa kanya ng Panginoon. Pagkarinig ni Joseph, hindi siya nakapagsalita. Ano ba ang itinuturo ni Aden sa kanyang anak na babae? Dumating na ang magandang oras. Isang pari ang lumapit, tinuturuan si Alice na pumasok sa templo. Umiiyak pa rin si Joseph, gustong sumama sa kanyang anak, ngunit sa kabutihang palad ay napigilan siya ng ibang mga pari. Nang marinig ni Aden ang ingay ni Joseph, nakaramdam siya ng sakit sa ulo. Tila hindi na niya makikita ang kanyang anak. Sa sandaling ito, lumitaw si pangalawang dakilang pari Hakan na nagmumungkahi na sumama si Aden sa kanya sa isang lugar. Hindi maintindihan ni Aden ang nangyayari, kaya sumama siya sa kanya sa isang madilim na sulok ng templo. Ang hindi nakakaintindi ay iisipin na dadalhin siya ni Hakan dito para manligaw. Ngumiti si Hakan na nagsasabing gusto lamang niyang bigyan si Aden ng regalo para sa kanyang mga tagumpay. Binuksan ni Hakan ang kahon sa kanyang kamay. Sa loob ay ang pinakamahusay na kalidad ng banal na gamot sa templo. Ipinaliwanag ni Hakan na ngumingiti na isa itong pambihira at mahalagang item na mahirap gawin. Kung ibibigay niya kay Aden ang tableta na ito sa publiko, tiyak na magiging maingay, kaya dinala niya si Aden dito upang ibigay ito ng personal.
Pagkarinig ni Aden, nagpakita siya ng interes na walang pag-aalinlangan na kinuha ang tableta at isinubo ito. Sa sandaling makapasok ang tableta, agad na nagbago ang katawan ni Aden. Ang kanyang mga mata ay naging pula, na tila nawala ng kanyang sariling katinuan. Nang makita ni Hakan na madaling nahulog si Aden sa kanyang bitad, hindi niya napigilang umiti. Ito ay isang tableta na naglalaman ng hypnosis at brainwashing. Kahit ang isang master ng swordsmanship ay susunod sa kanya pagkatapos uminom nito. Mayabang na inutusan ni Hakan si Aden na pumasok sa templo at patayin si Alice, ang bagong banal, agad-agad. Si Aden, tulad ng isang tapat na aso, ay agad na sumunod sa utos ng kanyang Panginoon. Sa sandaling iyon, sa loob ng pangunahing templo, pumasok si Alice sa loob at nakakita ng nagliliyab na apoy. Medyo natakot siya. Sinabihan siya ng pari na pumasok sa apoy upang makita ang Panginoon. Bagamat sinabi niyang hindi mainit ang apoy, natakot pa rin siya. Ngunit naalala ni Alice ang mga sinabi ni Aden. Agad niyang binawi ang kanyang diwa, pagkatapos ay tumakbo na nakangiti patungo sa apoy. Sa malayo, si Aden ay